So ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan. Kay Robin Padilla. Nako, mga kababayan. Ngayon, ito yung ating pag-uusapan na itong si Robin Padilla parang may balak yata. Mukhang may balak yata, mga kababayan, na tumakbong presidente. Mukhang may balak yatang tumakbong presidente. Bakit? Mga kababayan, kung naalala ninyo, binalita na kung sakali daw si PBBM bumaba sa pwesto bilang presidente. Sakali daw si PBBM bababa sa pwesto bilang presidente at ang halili daw, ang hahalili or tawag dito papalit ay si Ramon Ang. So ngayon, mga kababayan, itong si Robin Padilla, hindi pumalag. Kung naalala ninyo si Pulong pumalag, dito sa paghalili nga ni Ramon Ang bilang tawag dito, caretaker kung sakaling bababa si PBBM, pumalag si Pulong. Bukod dun kay Pulong, pumalag si Robin Padilla. So ang sagot ni Robin, hindi natin kailangan ng caretaker. Ang kailangan natin, ito mga kababayan, ang kailangan natin ay federalism. Ito mga kababayan. Abante News Online. Ito po. Suko na ang Visayas at Mindanao sa kakaasa sa mga taga-Luzon. Ito daw. Suko na daw. Wala na daw, mga kababayan. Sumusuko na ang Visayas at Mindanao sa papaasa daw ng mga umuupo ng mga taga-Luzon. Kailangan daw ang uupo sa susunod ay sana taga-Visayas at Mindanao. So ngayon, mga kababayan, sabi niya, federalismo raw ang solusyon, hindi ang magtalaga ng caretaker ng Pilipinas ayon kay Senator Robin Padilla. So ito po ang sabi niya, mga kababayan, sa kanyang post, sa kanyang Facebook page. Ito po. Federalism ang solusyon, hindi caretaker. Suko na ang Visayas at Mindanao sa kakaasa sa mga taga-Luzon. Maawa naman tayo sa kanila. Nako, mapaubo ako eh. Sa totoo lang, mga kababayan, kung meron mang gustong maging presidente at gusto kong iboto, simple lang. Wala akong pakialam kahit babae o lalaki. Basta walang record na korupsyon. Sa totoo lang, kung sa sunod eleksyon, kung babae, si Risa ang iboto ko. Kung lalaki, si Biko ang iboto ko. Yan lang, mga kababayan. Si Biko kasi may paninindigan. Walang ano si Biko walang ginakatakutan. Kung babae man ang tatayo at kakalaban kay Sara, si Risa ang iboto ko. Kung si Biko man ang kakalaban kay Sara, si Biko ang iboto ko. Maniwala ka sa akin, Sara. Actually, si Mama Leni Robredo hindi tatakbo yan, tatapusin pa niya yung termino niya. Ang inaantay ko si Biko kasi last term na ni Biko ngayon 2028. Ito yung malakas talaga, mga kababayan. Last term na lang ni Biko ngayon 2028. Kasi si Biko, presidente bumaba si Digong, mayor na siya Tapos ngayon, pangalawang term niya, mayor pa rin siya. So pangatlo, wala na ngayon 2028, last term na lang niya yan. Diba? So mga kababayan, kung meron mang tatakbo na walang pahig, korupsyon at napabago talaga ang bansa, kay Biko tayo. Kung hindi man si Biko at si Risa ang tatakbo, mas piliin ko si Risa kaysa kay Sara. Pwede na ba si Biko magpresidente? Hindi ko alam pero pagkakaalam ko si Biko 40 na yata yan sa sunod. Kasing edad lang yan sila ni Di pa abot edad niya. Hindi pa ba siya qualified? 30 plus pa lang ba si Biko? 38. Magti-30 pa lang yata 33? 35. Kung meron man kung si Biko man. Pero ang may qualified talaga si Risa talaga. Si Risa. Mga kababayan. Si Risa Hontiveros talaga. Yung aking inaantay.
Kasi ang matunog na pangalan ngayon, si Risa. Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, kung meron man kaming asahan, taga Visayas, taga Mindanao, marami pwede maging presidente, taga Visayas at taga Mindanao. So, kung sakali man sasabi ni Senator Robin Padilla na suko na daw ang Visayas at Mindanao sa mga paasa ng mga politikong taga Luzon or mga namumunong taga Luzon, sino ang gusto ni Senator Robin? Sino ang gusto? Si Sara? Tapos federalism? Ito lang gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng federalismo? Ganito yan. Ang ibig sabihin ng federalismo na pamamaraan sa pamamalakad sa ating bansa, no, mga kababayan, ganito yan. Ang federalism, halimbawa, Luzon, yung kikitain sa buong rehiyon ng Luzon sa Luzon lang. Yung kikitain sa buong rehiyon ng Visayas sa Visayas lang. Yung kikitain sa buong rehiyon ng Mindanao sa Mindanao lang. So ngayon mga kababayan, kung ipapatupad natin yung sinasabing federalism, kawawa ang Mindanao. Kawawa ang Mindanao. Bakit? In English, why? Sa Mindanao po mga kababayan, ilang mga probinsya or lalawigan sa Mindanao na pasok sa top 30 na pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Maraming mineralis sa Mindanao, kaso hindi nagagamit, hindi pinahalagahan. Bakit? Matataas ang pride. Matataas ang pride ng mga politician sa Mindanao. Kapag may politiko na gagamitin ang resources ng kanilang lalawigan, maiinggit yung isang politiko, either ambusin ka para mapalitan ka. Alam niyo, sa totoo lang, kung magkakasundo lang lahat ng politiko sa Mindanao, mayaman ang resources, mga mineralis dyan sa Mindanao. Maraming resources dyan sa Mindanao. Nandyan yung gas. Nandyan yung resources ng yung Maguindanao, napakalawak na yan. Napakalawak na ng gas dyan sa Mindanao. I was born and raised in Mindanao. I know. Nandyan ang ginto. Nandyan ang gas. Diyos ko naman. Kaso lang, ang mahirap lang kasi dyan mga kababayan, ang yumayaman, mga politician lang. Pero yung kanilang mga constituent, mahihirap. Naniwala kayo na ang mga politiko sa Mindanao mahirap? Sabihan nyo ako sinong politiko sa Mindanao na walang taglilimang sasakyan. Yeah? Mahirap gawin yung sinasabi ni Robin na federalism. Si Digo nga dati kung gaano ka-powerful, hindi nga tumalab yung federalism na yan Unang-una, hindi papayag ang Muslim dyan sa federalism na yan. Okay lang kung mag-federalism tayo, kung pareho tayo sa United Arab Emirates, no? Na ito yung Dubai, ito yung Saudi, ito yung Dammam, ito yung ganito, ito yung ganyan. Lahat sila, mga mayayaman sila Di ba? Oo, dito sa Pilipinas, itry natin, ang federalism, ito yung totoong explanation. Ito panood ko sa inyo Kasi lalo pag DDS ang nanood sa atin, hindi maintindihan yan. Ito, federalism. Ito po, mga kababayan. Ayon kay Pangulong Duterte, ang federalismo ay angkop para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Ano nga ba ang federalismo? At bakit ito nararapat para sa atin? Ang federalismo ay sistema ng gobyerno kung saan pinaghahatian ang kapangyarihan, pondo at mga programa ng pamahalaang pambansa, pangrehiyon at panlokal. Dahil dito, magkakaroon ng dagdag na tungkulin at pondo ang lokal na pamahalaan kung saan malaya itong magpatupad ng sariling programa at gumawa ng sariling malaya din mangurakot. Sa sistema ng gobyerno natin ngayon, karamihan ng pondo ay napupunta sa pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng federalismo, mga 70 to 80% ng mga nalikom ay mananatili sa pamahalaang lokal. Dahil dito, mas marami ang pera ng mga pamahalaang lokal para magpatupad ng mga plano na mas narap. Dahil dyan,
Yung pondo na dapat dadalhin sa Malacanang, doon na lang sa Davao. Yung pondo na dapat dadalhin sa Malacanang, doon na lang sa Cebu. So ngayon, mas mabilis makapagnakaw ang mga korap na politician. Bakit? Kasi hindi na nag-check doon eh. Diretso na. Sila na yung mag-isip kung anong gustong gawin. Sila na yung mag-isip kung anong gusto nilang ipatayo or project. Ngayon, paano mo masasabi na ang pondo sa Davao ay para sa Davao lang kung ang mismong baha nga sa kanila hindi masolusyonan? Baha lang yan. Take note mga kababayan, ang Davao ang isa sa pinakamalaki kumita na lugar sa buong Pilipinas. Pero bakit ang baha hindi nasolusyonan? 'Di ba? Yan kaya maraming Pilipino at maraming politician na hindi pumapayag na baguhin ang institusyon at gawing federalism. 'Di ba? Bakit mga kababayan? Kasi kung doon lang yan gagawin sa Cebu, ang pondo ng Cebu ay para sa Cebu lamang. Okay sana kung ang mga namumuno ay hindi kawatan. Paano kung ang mamumuno tingnan nyo nangyari sa Cebu. Nung nilunok sila sa baha, sino dapat managot niyan? Anong nangyari? Ilang mga local government official sa Cebu, tikom ang bibig lahat ng baha. 'Di ba? Yan ang isipin ninyo. Tapos mag-federalism pa kayo? Pag ang federalismo, pondo ng local government ng Cebu, isa Cebu lang. So, mabilis na kawin. Kasi bakit? Hindi na na-audit sa national Hindi na na-audit doon sa national budget. Kasi si Cebu na lang. Si Davao na lang. Di ba? Di ang bilis magnakaw. Example natin nangyari sa Cebu. Nilonop sila. Ano nangyari? Tapos ipapederalismo ninyo? Diba? I-federalism ninyo. Nakapagnakaw nga sila na ang pondo nasa national, paano pa yung nandito na mismo sa harapan nila yung pondo? Diba? Tapos sasabihin, ang pondo daw nasa mismong local government na. Hindi na dalhin dun sa national. Di ang bilis ng nakawan. Harapan sa lokal na pangangailangan. Kung matupad ang paglilipat sa federalismo, magiging mas epektibo at mas angkop ang pamamahala dahil mas malapit ito sa mga mamamayan. Maaari itong magtaguyod ng patakaran na sensitibo sa lokal na kultura, relisyon. Kung natuloy yung federalismo na sinabi ni Robin Padilla ngayon, mangyayari tayo, matulad tayo sa Arab country. Bakit? Yung Mindanao magiging Republic of Mindanao yan. Yung Visayas magiging Republic of Visayas yan. Yung Luzon, Republic of Luzon yan. Magugulat tayo dito. Kasi isa lang naman ang sasabihin ng mga taga Mindanao, taga Visayas at taga Luzon. Kung kaya pala ninyong mag-improve, bakit kailangan pa namin sumali sa inyo? Diba? Take note, ang Japan napakaliit naging bansa. Ang Taiwan napakaliit naging bansa. Ang Vietnam, tingnan ninyo. Ang Hong Kong, napakaliit naging bansa siya. So ngayon, may possibility na mangyari dyan. Kanya-kanya na yan. May possibility na hindi na bibitawan ni Duterte ang Davao. May possibility na hindi na bibitawan ni Garcia ang Cebu. May possibility na hindi na bibitawan ni Marcos ang Luzon. Diyos ko. Tapos kanya-kanyang nakawan. Kasi wala na eh. May possibility pa dyan na ang mga taga Luzon hindi na papasukin sa Visayas. Ang mga taga Visayas hindi papasukin sa Mindanao. Magiging South and North Korea ang mangyari dyan. Yan ang kadahilanan na mahahati ang Pilipinas. Dahil sa sinasabing federalism. Alam niyo kung bakit ilang senador at congressman ang hindi pumayag niyan? Kasi bakit? Yan ang kadahilanan na mahahati sa tatlo ang Pilipinas. Isang bansa tayo, magugulat tayo, nagiging tatlong bansa na. 'Di ba? Mga kababayan, yan ang mangyayari. Kaya yung sigaw-sigaw ni Senator Robin, hindi kailangan ng caretaker, kailangan natin federalism. Kung sa kanya pa nga lang, wala na tayong nakikita kung anong nagawa niya. Tapos mag-federalism pa. Tapos paano yung mga lugar dyan na kurap? Ubos silang lahat, wala na silang kakainin kasi yung namuno, kurap.
Yun ang batas Federalism Walang magawa yung mga tao. Kasi ang masusunod, si mayor, si governor, si congressman, si city councilor. Bakit? Wala na, may presidente tayo, pero may pasariling pinuno ang ating lugar. Di ba? Kasi federalism magiging states na ang Philippines. Magiging 3 states na siya. Luzon, Visayas, at Mindanao. May possibility pa nga dyan na magiging Dubai, magiging Saudi. Okay lang sana kung maging ganon. Maging Dubai, maging Saudi, maging Qatar, maging tawag dito Oman, maging Bahrain. Okay lang kung ganon. Mga states, United Arab, di ba? O mga ganon. Ang problema, paano kung ang Mindanao, ang mamuno dyan, puro magnanakaw, o ang Visayas, puro din kurap? Di maiiwan sila. Paano ang mga tao? Di ba? Mabilis kasi sabihin, mabilis imaginein. Pero take note mga kababayan, si PBBM nga mismong miyembro ng gabinete niya, napasukan pa siya ng akyat bahay. Marcos na yan nalusutan pa rin ng 100 billion insertion. Ang pera kasi, mga kababayan, ang pera kasi, nandyan lagi ang temptation. Kaya Senator Robin, wag mo nang pangarapin yung federalism na yan. Mawawala na lang tayo dito sa bundong ibabaw, hindi matutupad yan. Hindi matutupad yan. Magiging 3 bansa ang Pilipinas. May yung bansang Mindanao, bansang Visayas, at bansang Luzon. Mahahati. Sinong kawawa? Tao. Sinong yumayaman at umayos ang buhay? Yung mga nasa gobyerno, lalo na yung pamilya sa gobyerno. Yun. Kasi magiging dynasty yan kasi siyempre, ang mamuno doon kung sino. Halimbawa, ganito yan. Pag hindi mo gusto si Digong, sisipain yun. Papalitan. Sila lang mag-i-elect nun. Hindi na makasali ang Luzon at Visayas. Si Mindanao na mag-i-elect. Kayo sa Mindanao, mamimili kayo kung sino yung mamuno sa inyo. Sa Visayas, mamili kayo kung sino yon. At sa Luzon, ganon. Pero may isang presidenteng tatayo. Para tayong para tayong... ang mangyari dyan, parang may prime minister na lang. Parang may hari at reyna na lang. Yung hari at reyna, manunood na lang sa mga states. Di ba? Ganon ang mangyari, mga kababayan. Ganun po yan. Kasi sa Pilipinas, sa Asia, mga kababayan, tayo lang kasi yung bukod tanging mga bansa na hindi katulad sa United Arab, sa Europe at sa Amerika. May mga states na kasi sila. Ang Amerika, mayroong North and South, mga states yan. Malaki ang Amerika pero states yan. Ang Arab country, ganun din. United Arab Emirates, may mga states din sila. Dito sa Asia, wala Maliban na lang sa China na marami siyang nakukuhang bansa. Katulad ng Macau, katulad ng Hong Kong. Ang Taiwan, muntik na nilang sakupin. Ayaw naman pumayag ng Taiwan. Kung gusto sanang gawing states ang Taiwan. Ganun yun mga kababayan. Yung Vietnam, muntika na hindi naman pumayag ang Vietnam. Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya Senator Robin, huwag mo nang pangarapin yan. Mamatay na lang tayo dito sa mundong ibabaw, hindi mangyayari yan. Pumalag si Senator Robin na gawing tawag dito, gawing caretaker si Ramon Ang. Hindi daw kailangan ng caretaker, ang kailangan daw federalism. Sinong gusto mamuno sa federalism? Si Sara or ikaw? Hindi ba? Diyos ko po. Alam nyo, ang solusyon lang talaga para mawala yung korupsyon. At totoo lang, walang tax. Hindi solusyon ang bitay, yung batas na bitay. Hindi solusyon ang batas na bitay, mga kababayan. Yung kapag nalaman mong nagnakaw, kurap, ibitay, hindi solusyon yan. Ang solusyon para walang kurap, walang tax. Ngayon sasabihin, paano yan, Ken, kung walang tax? Anong ikakabuhay ng Pilipinas? Anong mga infrastruktura? Bakit naman sa Hong Kong walang tax? Nabuhay naman sila, mas maunlad pa sa atin. Bakit sa Hong Kong may tax ba? Walang tax sa Hong Kong. Bakit sa Hong Kong may tax ba?
Walang tax ang Hong Kong. Imagine, remember. Pag bumili ka nga ng mga luxury bags doon walang tax Di ba kaya nga pag bumili ka doon ng mga iPhone, mura lang kasi walang tax. Kaya yung mga sapatos pagdating dito sa Pilipinas na binibili mo tag 20 mil doon, 10,000 lang. Sa Malaysia, actually meron yata tax sa Malaysia. Kaya yun, mga kababayan. 'Di ba? Sa Dubai, sa Brunei, sa Brunei wala silang tax kasi nga may sila oil reserve sila 'Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. No, actually alas 10 na po. Ma'am Leticia Villamil, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Meron yung may trabaho, 'di ba? Kaya nga nagpapatayan ang mga politiko dahil sa pera, 'di ba? Yun mga kababayan. So yun lang. Mayroon Sir Kent, may tax ang mga resident dito sa Hong Kong. Sa mga resident, pero sa mga bilihin wala. Sa resident natural magbayad ka, residente ka Pero sa mga bilihin wala silang tax. Tanungin mo kay Robin kung ano ang federalism. Ewan ko sa kanya, napanood na yata niya yan sa YouTube. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.